i-translate ko sa inyo ang aking bahay because I'm a strong believer of Feng Shui bilang isa akong Chinese. Pero naniniwala pa rin naman ako sa Diyos. Pero wala namang masama kung maniniwala tayo sa Feng Shui. So, I'll give you a little tour sa aking humble abode. So, we start with my door. Ito, sa Chinese, this is what you call infinity. So, marami siyang mga circle-circle kasi sa Chinese, right, yung mga circle-circle. So, this is infinity door. Money tree to, so nilagay lang sa harap ng bahay. And syempre, hindi mawawala ang Buddha. Kailangan ang Buddha, nakaharap siya sa main door. So, nandyan siya with a lot of oranges since it's Chinese New Year. So, dapat maraming orange. This is the life wheel. So, pag medyo hindi mo alam kung saan papunta ang life mo, so, ikutin mo lang ito, tapos mahanap mo na yung peace mo in mind. Ito ang sailboat. So, yan yung sail namin. So, parang life daw yan. So, hindi mo alam kung saan ka papunta, basta nakasakay ka lang sa sail na yan. Pero, meron kang wheel para alam mo kung saan ka pupunta. Guide lang naman yan. And this is horse. Since Year of the Horse ako, meron akong horse dito sa bahay. So, ayan, red horse. Since Chinese New Year ngayon, dapat may ganito sa bahay. It's Kiat tree for more fortune and for more money daw this coming 2018. So, main door pa lang yan. Ang dami ko ng abubot. And yan, syempre, Chinese lantern to represent Chinese happiness. Meron ulit akong horse. Again, since I'm Year of the Horse, mahilig akong mag-collect ng mga horses. So, nakita ko lang to sa airport. Pero hindi naman yan part of Feng Shui. Pero pag nakataas daw na horse, maganda daw yan. Kaya lahat ng mga horses ko nakataas. This is Pet Chai, which represents money in Chinese for more abundance. Si Tutikong, this is the god of, one of the gods ng mga Chinese. This is the dragon medallion. Protection din siya ng mga harm. And then meron dito mga sulat-sulat din, like parang coin. Tikoy with dates and almonds inside. Di ko alam, bago siguro to. Sa ilang beses kong nag-Chinese New Year, ngayon lang ako nakakita ng tikoy na may dates and almonds. Koi fish tikoy. Kasi sabi nila, ang koi fish daw ay nadala ng luck sa mga Chinese. So, this is Year of the Dog. So, dapat meron kang symbolism of dog here sa iyong table during Chinese New Year. You have Gabi for stickiness to dikit all the good vibes in everything. Itong Lotus. Lotus kasi parang love life, for happiness and contentment. Ito ang Huatke. This is the fortune bread which brings prosperity, happiness, abundance. So, kakainin namin siya later. And we have the pansit over there. For long life. For long life. For longevity. Mga kinakain pala natin yung mga ibig sabihin. Lahat na kinakain natin ibig sabihin. So, itong fish, para saan? Fish is for intellectual. Lalang ubusin ko to. This one, ito yung last spot dito sa house namin. This is my mother. Nilalagay talaga siya dyan sa dining area para lagi namin siyang kasama. Parang may Chinese tradition about that. Pero yan ang sinasabi ng lola ko. Para lagi siyang kasama, lagi siyang nadasasalan, lagi siyang nare-remember. Parang movie lang ng Coco. Yung pag nakakalimutan mo na yung namatay na kamag-anak mo, mawawala na siya. Masasad siya. So, kailangan para lagi siyang maalala. And this one are the wishing papers. At dahil pa sobra, sana sa mga manonood, ma-share ko to sa inyo. This is wishing paper. Sinisindihan lang to every Chinese New Year. Susunugin, i-insensuhan. Nasa atin pa rin yan kasi wala namang masama. We believe in this mga feng shui. Pero, syempre, importante pa rin ang prayers and faith in God up above. So, yun lang, guys. Thank you very much.